Yan kasi sir problema sa inyo. Wala kaming leader dahil kinuha nyo. Ibalik nyo. Sino kakausapin nyo? Kami lahat. Volunteer lang kami. Mga sir, ang sinabi sa inyo, dapat non-partisan kayo. Pero na nangyayari sa inyo, ang inalis nyo, simpatya nyo. Kaya kuya, huwag kayong lumapit. Hayaan niyo po kami, susugod na kayo. Kuya, ate, ate. Walang ganyan sir, pastusan yan eh. Ang plano po namin, sir, magtutuloy po kayo sa Liwasang Bonifacio kasi po yung Liwasang Bonifacio, Freedom Park po. Dito po, hindi. Sana po, sumunod na lang po tayo sa usapan natin na yan. Balimbing, nagpakita ng kanilang kulay. Bumaliktad na naman, pero masaya ako dahil ito ay hudyat ng nalalapit na pagbabago ng liderato ng Pilipinas. Nakita ko na po ito noon, doon sa panahon na malapit na magbago ang liderato ng Ferdinand Marcos Sr. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo at nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Grabe, no? Napuno ng green ang Davao, Manila, ibang bansa. Oo, sa dahig, iba't ibang mga boses, meron pang mga drone. Ang saya po ng naging celebration. Samantalang sa harap ng Medjola, meron hong nangyaring tensyon kagabi. Abangan nyo sa ating video. Ang title, Kapulisan Nakiusap Na. Bakit nakikiusap? Yan ang title dito. Napag-usapang oras sa rally, hindi ko alam kung ano yung mga bagay-bagay na nakikiusap sila. Alam ko naman dito, 80% ng nasa side ng kapulisan dyan, mga maka-Duterte yan. Nadadala lang sila ng kanilang mga tawag ng tungkulin. Pero sa puso nila, tawag ng pagmamahal kay Tatay Digong. Tsaka hindi sila katulad nung ginawa doon sa Davao na merong haras, di umano. Kita nyo naman doon ibang klase yung naganap doon sa Davao, sa KOJC compound. Dito hindi nila kayang gawin yan dito. Kasi mas marami pa yung nandiyan sa peaceful rally kaysa sa kanila tapos, ganyan. Tsaka iba yung namumuno doon yung kulay itim yung namumuno doon. Maitim ang puso. Dito, may mga puso dito. Abangan natin sa dulo ng ating video kung ano yung pag-uusapan dyan. At makikita nyo nagkaroon ng tension. Yun ang hindi maganda pag nagkaroon ng mga ganong bagay. Peaceful rally yan Birthday ni Tatay Digong, celebration. Tapos, buti na lang ay medyo naayos. Sitwasyon sa Medjola, Maynila, kasagsagan ng pagdiriwang ng karawan ni Tatay Digong. Alamin natin at bibigyan natin yan ng reaksyon maya-maya. Doon sa tanong ko kaya, hindi pa ako nakakabasa ng comment. Baka meron kayong maalam na Airbnb malapit dyan sa Central Hong Kong. Paka-comment na lang sa atin Ayan, maraming salamat. Ito na. Isang like, isang share. Sama mo na subscribe at i-like nyo kagad yung video bago nyo i-share. Tadtadin nyo ng like mga kasama. Eto. Magandang balita ito. Alamin natin yung sitwasyon naman dyan po sa Medjola kung saan sumugod ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin natin sa report ni Troy Gomez live. Troy, magandang gabi. Mga kapartner, magandang gabi sa inyo. Sa ngayon ay isinara na ang eastbound lane ng Recto Avenue. Ito ay matapos sumugod ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Medjola. Dala nilang mga kapartner ay ang kanilang panawagan at matibay na suporta para sa dating lider ng bansa. Sa gitna ng sigawan at pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas, mariing ipinahayag ng mga taga-suporta ang panawagang Bring Him Home, isang matinding pagpapakita ng kanilang pagmamahal at paninindigan para kay Duterte. Sa isang maiksing programa kanina, isinagaw rin ang pagsisindi ng kandila bilang bahagi ng pagulita sa kanyang ika-80 kaarawan. Bukod sa selebrasyon, naging sentro rin ng pagtitipon ang matinding pagpuna sa nilay paglapastangan ng gobyerno sa soberanya ng bansa at sa paglabag
sa karapatan ni Duterte matapos itong arestuin ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa mga organizer, hindi Mendiola ang original na venue ng pagtitipon. Una nilang pinili ang Liwasang Bonifacio, ngunit nila may ibang grupong nauna nang gumamit ng lugar. Oo, style yun. Alam niyo yung ibang grupo na mga kaliwa kanan, andun sila, doon sila, walang katao-tao, walang nanonood sa kanila. Talagang inagaw nila yung venue dahil alam nila dudumugin ng taong bayan na supporter ni Tatay Digong. Kaya dito sila lumipat. Doon naman doon sa mga agaw ng pwesto di umano, ano nangyari sa programa nyo? Ang dami, no? Ang daming langgam nanonood sa inyo. Tuloy. Ang kanilang ikalawang opsyon, which is the Bonifacio Shrine sa may Kartilya ng Katipunan, ay hindi rin natuloy. Dahilan kaya't napadpad sila rito sa Mendiola upang ipagpatuloy ang kanilang panawagan. Mga kapartner, sa ngayon, kung mapapansin ninyo dito sa aking likuran ay parami ng parami at palakas ng palakas ang sigaw ng mga suporta ng mga kasama kababayan natin na andito. Pero habang palakas po sila ng palakas ay patuloy naman silang tinututukan ng kapulisan nandito sa kabilang side upang bantayan ang seguridad dito sa Mendiola. Mula dito sa Mendiola, mga kapartner, balik po sa inyo. Si partner, Coach Oli, may katanungan, partner Troy. Meron akong dalawang katanungan lang, yung visibility ng mga pulis dyan, medyo mapayapa ba sila? Kasi yung area na yan, critical yung area na yan, so medyo meron bang kaguluhan? And pangalawang tanong ko, hanggang kailan ba mag-i-stay ang mga tao dyan? Aantayin na ba nila na makauwi si Tatay Digong? Dyan na sila? O hanggang kailan ang permit po dyan? Para dun sa ikalawa mong katanungan, kapartner, yung mga kasama po natin dito ng mga Pilipino, as much as they want to stay, yun po talaga ang nasa kanilang puso at sa kanilang isipan na manatili dito para kay Tatay Digong. Pero sa ngayon, sila ay pansamantala munang naririto para sa araw na ito para ipagdiwang ang kaarawan ni Tatay Digong. At sapagkat meron pa rin silang mga trabahong haharapin pagdating ng susunod na linggo. At para sa una pong katanungan, Coach Oli, kung peaceful pa na naiusad yung event sa gabing ito ay talagang mapayapa naman, kapartner, sapagkat despite na parami ang dumadating ng mga supporters dito sa Mendiola ay nananatili namang organized ang ating mga supporters ng dating pangulo. Kung makikita mo, kapartner, dito sa aking kaliwa, diyan po mula dito sa sentro ng Mendiola papunta doon sa may Recto at saka papunta doon sa may Ligarda na street ay na-cover na po ng mga supporters, pero sa kabila niyan ay nananatili naman pong maayos ang lahat. Although meron pa nakakatawid ng mga sasakyan coming from Ligarda, ay meron namang mga nagbabantay dito na coming from the MMDA, and at the same time may nakatutok po dito na mga kapulisan. Okay. Yan ang problema, di ba? Oo. Ang original na place sa Liwasang Bonifacio. Ngayon may nang kam-kam di umano, may nang agaw, mas pinaburan yung kokonti ang bilang kaysa sa nakakarami dahil siyempre kakampi nila 'yon. Ano nangyari? Dito sila napadpad. Ngayon, sa tanong ni Coach Oli, kung gusto lang mag-stay dyan, gusto ng taong bayan. Ang problema lang kasama, yung permit. Yung permit na ibibigay sa kanila. Sigurado yan, hindi papayag yung mga dorobo na yun. Hindi sila bibigyan ng permit. Pero, ito lang ang sasabihin natin. Sa Davao, napakaganda ng naging ganap. May mga pa-drone shot pa para talagang makikita nyo yung imahe ni Tatay Digong andun mamaya pagdating sa dulo ng ating video. At ito yung kapulisan, Malacanang. Ito, panoorin natin to, yung ganap sa mga kapulisan kagabi. Op. Nagkamali ata tayo, Tama ba? Ano natin to? Ilipat natin. Sorry, nagkaroon ng ito na yun. Ito na yun, Sir, wala nang batas! Walang batas! Walang batas! Gumagawa lang kayo ng dahilan para patahimikin kami! Kuya, wag kayong lumapit!
Pinakikiusap lamang natin sa pambansang pulisya. Sir, Kailangan dito. Hindi, ganito po, sir. Sir, akit ka rin sa stage, dito tayo mag-usap. Okay ba yun? Dito sa stage, dito tayo, sir. Kawawa dito yung mga kapulisan, no? Sila ho yung humaharap diyan na magpo-front pero ang puso nila ay kay Tatay Digong. Gawa ng trabaho nila yan, meron silang sinumpaan, ha? Tumatayo sila diyan minsan 14 hours walang kain. Yun yung mahirap eh. Kung nakita nyo lang yung nangyari doon sa Villamor Air Base, meron ako nakakwentuhan doon nung nag-cover tayo doon. 14 hours, walang kain, walang padala. Hindi pinadala ng pagkain. Nakatayo. Hindi makaihi. Nakakapanggigil. Diba? Tapos, huy, nako. Hindi nyo ba inisip yung mga Pilipinong kapulisan na yan, yung puso niyan eh, hindi naman sa nakaupo ngayon. Kay Tatay Digong ang puso niyan. Kahit isa-isahin mo yan. Ngayon, itong mama na nakaano ng trompeta. Trompeta ba tawag yan? Oo, Manong. Sana naman pinagbigyan mo kasi birthday ni Tatay Digong yan eh. Oo. Kahit ba lang konsiderasyon na lang, ha? Dapat nagbigay ka ng konsiderasyon. Kasi hindi naman mag-i-stay yan ng matagal dyan. Celebration lang ni Tatay Digong. At konting programa. Yun lang. mga kapatid! Sandali! Birthday. Hindi kayo nagdala. Ano na, ay na. Alapahan po natin para po sa mga kapulisan natin. Sir, paghati-hatiin nyo na lang po yan, sir. May magsasalita po. Alright. Ito ang problema natin ngayon. Ang leader natin na doon sa Hague, yun ang kasabi na, wala ang leader. Puro volunteer po ito, sir eh. Ako, volunteer lang din ako. Sino volunteer dito? Sino ang leader dito? Wala tayong mabigay talaga ng leader, sir. Yung leader namin na papauwiin pa namin. Hindi, sandali. Sir, ibalik nyo kasi yung leader namin para may makausap kayo. Yan ang... Yan kasi sir problema sa inyo. Wala kaming leader dahil kinuha nyo. Ibalik nyo, sino kakausapin nyo? Kami lahat, volunteer lang kami. Mga sir, ang sinabi sa inyo, dapat non-partisan kayo. Pero na nangyayari sa inyo, ang inalis nyo, simpatya nyo, tingnan nyo mga mukha nyo. Nakadiretso lang kasi bawal kayong magsalita. Ano mangyayari sa inyo? Ano mangyayari pa rin sa inyo? Sir, may tanong po ako. May tanong ako, sir. Sagutin mo to, walang maingay. Dito po. Hindi kami pwede pumunta dyan. Baka dali nyo kami sa dahig. Takot ka eh. May Ako takot tanong kayo lang eh. po, kuya. Kuya, Para sandali. marinig ng lahat. Kuya, sandali. May tanong lang ako. Sir, kung sakali po ba na ngayong gabi na to hanggang sa mga susunod na araw, hindi kami aalis dito, i-disperse nyo ba kami? Ano po sagot nyo, sir? Sir, wala nang batas! Walang batas! Walang batas! Gumagawa lang kayo ng
Kita nyo mga kasama, may boses na po. Dati, walang ganyan. 'Di ba? Yung ginawa nila sa may EDSA Shrine, 'di ba? Mayroong mga programa doon. Pinalibutan nila ng sandamakmak na kapulisan. Pinapaalis yung mga nandun, nagpe-pre-rally, pinapaalis. Ngayon ito, sa tagpong ito, meron na boses. 'Di ba? Alam na ng taong bayan kung ano yung ginagawa nila. Pero, sabi nga natin, trabaho nila yan eh. Oo, trabaho nila yan. Pero, ang puso ng nakakarami dyan, lalo na yung mga bagitong pulis, maka Duterte yan. So, mangyayari dyan, madadamay at madadamay at madadamay at madadamay. Yun lang. Pag nagkaroon ng hindi magandang usapan. Pero, ang namamayani naman po ay kabutihan. Ang sabi ni Bibi Sara at sabi ni Kitty, oo, ang panalo natin sa eleksyon, ipanalo natin ang PDP laban para panalo tayo lahat. So, hindi pwedeng mangyari na magkaroon ng konting hindi magandang bagay kasi pwede silang mag-declare ng ano. So, yung iba hindi naman takot, lalong-lalo na yung taga Mindanao, Bisaya, Davao. Hindi ho takot yan kung ano i-declare nila. Ngayon, ang insiste kasi, yung eleksyon. Pag nag-declare sila ng tinatawag na law, di talo rin ang Pilipinas dahil sila pa rin ang uupo. Nasa kanila. Walang eleksyon. Uubusin talaga. Hindi kagaya ng halimbawa, mapayapa, walang law, panalo tayo sa eleksyon, sila ngayon ibabaligtad. Bang! Lahat ng ginagawa nila kay BP Sara, kay Tatay Digong, ganun. Yung 4 na nagtraidor, o kung ilan man yung nagtraidor na pinadala si Tatay Digong sa The Hague, dapat yan mapanagot. Alin pa? Ano pa? Yung mga durobo ng bayan na inubos ang kaba ng bayan, dapat din mapanagot. Ganun lang kabilis. Ganun lang kadali. Panalo ang PDP line at yung party list, okay tayo lahat dyan. Solid nyo yung 10, wag na kayo magdagdag ng 2. Kuya, wag kayong lumapit. Hayaan nyo po kami, susugod na kayo. Kuya, ate. Walang ganyan sir, pastusan yan eh. Wag kayong... Dito natin panoorin sa kabila kasi mas malapit yung rito yung mga usapan dito Yung patulan, kasi Leader po, kakausapin natin, nakikiusap po kami. rason na may Nakikiusap po kami sa inyo. Sinong talo? Pero pag hindi natin patulan, Kausapin tuloy po tayo, namin. sinong narinig at nanalo? Tayo! Mga kapatid, Patuloy po kami nakikiusap sa inyo. Naiintindihan po namin kayo. Kaya patuloy po kami nakikiusap sa inyo. Yung leader po, baka po pwede po namin makausap para maipaliwanag po namin. Hindi po namin sinisigil ang karapatan nyo. Pero ang karapatan ng kalayaan ay lagi po may kaakibat na responsibilidad. Nakikiusap po kami sa inyo. hindi tayo mag-uumpisa ng anumang gulo. Tama, di ba? Tama ang sinabi ng speaker. Hindi sila mag-uumpisa ng anumang gulo. Tama yun. Kasi yun ang sinabi ni Tatay Digong at ni BP Sara. Oo. Pasensya. Huwag kayong gagawa ng hindi maganda. Ang laban natin ay sa Mayo. Sabi ni Kitty yan, ang laban natin sa eleksyon. Lahat po yan ang nakatatak sa utak. Kaya ipapanalo natin ang PDP. Lahat ng PDP walang babaklasin. Yung 10 iboto. At saka kung maaari lang, wag na kayong magdagdag ng 2. Hindi tayo nandito. Ulitin po namin basta po kami. Nagpapaalala po kami na kung may pwede pong makausap sa inyo, kakausapan po namin dito para po ma-relay natin yung kung paano kayo magtutuloy ng programa nyo. Ang plano po namin, sir, magtutuloy po kayo sa Liwasang Bonifacio kasi po yung Liwasang Bonifacio Freedom Fund po. Dito po hindi. Sana po, sumunod na lang po tayo sa usapan
natin na yan. Sir, akit kayo sa stage dito. Sir, hindi po ako aakyat dyan, sir. Dito po tayo magkita. Sa gitna. Dito sa stage, dito tayo, sir. Sir, inoper po namin yung liwasang Bonifacio. Freedom Park po yun. Wala kang makinig dyan para magbukas lang tayo. May mga estudyante pa dyan. Marami po ano. Kailangan po. Mag-usap tayo dito, sir. Ipakita natin na tayo ay disiplinado. Pwede ba yan? Pwede! Pwede ba? Po namin. Pwede! Nakikiusap po kami. Ang pakiusap po namin. May makakausap po kami leader nyo dyan. Kasi po, Galit na yung ating kababayan, ano? Pati si nanay. Mabuti na lang yung mga kaibigan natin dyan, mga organizer dyan, malawak ang kanilang pag-iisip, no? Huwag nang pansinin itong mga nagsasalita na yan sa kabilang side. yung liwasang Bonifacio, Freedom Park po yun. Doon po kayo magtutuloy. Kung gusto nyo po, i-escortan pa namin kayo hanggang sa liwasang Bonifacio. Kasi doon po, malaya po kayo makakapagpahayag ng lahat namin. Dito po kasi, hindi po Freedom Park. Basta park na wala po kayong permit dito. Yung i-over po namin yung liwasang Bonifacio. Doon po, pwede po kayo magpapahayag kahit kailan, hanggang oras. Pero dito po, nakaka-apekto po tayo sa mga traffic. May mga estudyante rin po natutulog dyan. So sana po, makawal tayo sa kanila. Ang gusto po namin yung liwasang Bonifacio. Kasi po, Freedom Park po tayo. Yun po yun. Basta po sinabi ko na. Hindi tayo Pwede po kayo mapapag sa batas. lumipat sa Tayo liwasang Bonifacio. pwede hulihin. Hindi tayo pwede ibahin. At wala tayong ginagawang masama. Hindi masama ang naglalabas ng higain. Damdamin natin yan. At ito ay ginagawa ng aming organisasyon. Wag po tayo. Wag po tayo nakikipagtalo. Dito po tayo. Sir, thank you sir sa pala sir. Salamat po sir. Sabi ko sa inyo, ang puso ng mga ito ay mga Duterte. Di ba? Trabaho lang talaga nila. Tamo, nagpasalamat pa sila. Kasi pag sumabay sila, yung paninindigan nila kay Tatay Digong, di ba? Alam naman natin na si Tatay Digong ang nagbigay ng magandang sahod sa kanila. Yun ang katunayan. Eto, maganda to. Pagbati ni Kong Pantalyon, ni Kong Alvarez, kay Tatay Digong. Panoorin natin to, Magandang araw po sa lahat ng mga kababayang Pilipino. At sa araw na to, hindi ko naman kayang batiin yung ating kaibigan at minamahal na Pangulo, Rodrigo Duterte. Hindi ko po siya pwedeng batiin ng happy birthday dahil alam ko po na hindi po siya masaya ngayon kung saan siya naruroon. Alam ko pong ang wish niya ngayon ay sana nandito siya sa lupang sinilangan kasama ang mga Pilipino. Ngunit ganun pa man, masaya po ako dahil nakikita ko po na sa araw na ito ay nagkaisa ang mga Pilipino. Yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung mga sumuporta din sa kasalukuyang Presidente Marcos. Nakikita ko po na sa araw na ito, nagkaisa talaga ang mga Pilipino. Kahit dito sa probinsya, masaya po ako. Naghalo actually yung saya at lungkot. Dahil nakikita ko po na sa araw na ito, marami ding politiko na balimbing nagpakita ng kanilang kulay. Bumaliktad na naman, pero masaya ako dahil ito ay hudyat ng nalalapit na pagbabago ng liderato ng Pilipinas. Nakita ko na po ito doon sa panahon na malapit na magbago ang liderato nung Ferdinand Marcos Sr. Nakita ko po yun. Sa umpisang nagbaliktaran yung mga politiko. Kasi itong mga balimbing po na politiko, parang mga ahas ito Alam nila
matalas po ang pakiramdam nila kung kailan sila magpapalit ng balat. At nakikita ko po yan ngayon. Kaya masaya din ako dahil alam ko po na malapit na magbago ang liderato ng Pilipinas. Tuloy lang po tayo, laban lang. Pangulong Duterte, laban lang po. Nasa likod niyo po ang sambayan ng Pilipino. Tama po. Totoo yung sinasabi ni Kong Alvarez, no? Naglabasa rin mga balimbing at ahas. Kilala niyo ba? Kilala niyo ba sila? Sino-sino ba sila? Ang dami nila. Mga 3 na ata sila. Nagpapahiwatig eh. Oo. Kilala nyo? Ay, kung kilala nyo, i-comment nyo sa comment section. Ito na ho yung kaganap sa Davao. Kagabi, ang saya-saya ng mga taga Davao dito, mga kasama. Ibang klase, ibang level ho. Drone show ang nangyari. Kasagsagan ng programa ng selebrasyon ng birthday ni Tatay Digong. Ito yung Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. At ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo.
Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas. Sabay lang kayo lagi sa ating daily upload mga kasama ha. Hindi tayo nawawala ng upload everyday. Kaya ang gagawin nyo, halungkatin nyo ng halungkatin yung YouTube. Hanapin nyo si Kuya Goods. Kasi everyday po tayo morning and afternoon. Yan po yung oras ng upload natin. Wow! Tatay Digo, ang galing oh. Ayan, hanggang sa muli Bye-bye. Like and share po ang video.